Magandang umaga po sa inyo lahat. Tanghali man, hapon o gabi sa inyong mga lugar na kinalalagyan ngayon. Ako po si Brother Joe ng Karaoke, Pananampalataya at Katotohanan. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang nilalaman ng Romans chapter 1, verse 18 hanggang sa susunod na talata ang 24. Dito po sa New King James Version Bible, sabi po rito, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness. Because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man, and birds, and four-footed animals, and creeping things. Therefore, God also gave them up to uncleanness in the lusts of their hearts, to dishonor their bodies among themselves, who exchanged the truth of God for the lie, and worship and serve the creature rather than Creator, who is blessed forever. Amen." Yung binasa po natin ay ito ay all about sa teaching ng Panginoon na itinuro niya sa mga apostol, at yung mga apostol, nagkaroon sila ng mga disciples din at itinuro din nila. Nilalaman ng Romans chapter 1 verse 18 hanggang 25 ay all about the doctrine of truth. Ang katotohanan ng doctrine. What is a doctrine? Galing ito sa Greek word na didache. Ang ibig sabihin ay teachings from God, and also taught and obeyed by Christ, apostles, and disciples. Ang noun ng doctrine ay didaskalos. Ang ibig sabihin ay master or teacher. At the same time, it called doctor. Kaya meron tayong Doctor of Divinity, yung medical doctor. Meron ding tinatawag na yung mga pag nag-aaral ka ng doctorate, merong masterals, di ba? Kaya ang tawag rin is master, teacher, sa noun. Didaskalos. The master teaches his mga students. As long as we are here in this world, we are still learning from the Lord. We are Christ's disciples, student. Hence the apostle were teaching, yung mga turo ng mga apostol na tinatawag na galing din doon sa didaskalia, meaning doctrine, instruction, from the doctor, meaning master. Si Jesus Christ ang teacher and master natin.
At sa kanya nagmula ang mga aral na ito na naisulat sa Biblia, at itong aral din na ito, ang doctrine, ang siyang ipinangaral ng mga apostol sa lahat ng mga lugar na napuntahan nila. Dito sa Luke chapter 4 verse 23, para maunawaan natin, may mga nagtatanong sa Panginoon na bakit hindi ka mangaral dun sa lugar nyo? Dun sa Nazareth o dun sa Galilee. Diba walang propetang iginagalang sa sarili niyang sambahayan? Sa sarili niyang bayan, Jesus said. He said to them, sinabi ni Jesus, "You will surely say this proverb to me, physician," meaning doctor, meaning master. Diyan ang galing ang salitang didache. Physician, didakalos, or physician, master, teacher. Heal yourself. Whatever we have heard done in Capernaum, do also here in your country. Kaya sinabi ni Jesus Christ na walang propeta na iginagalang at tinatanggap sa sarili niyang bayan. Wala. Anong ibig sabihin nito? Na ang bayang Israel na pinagdalahan o isinugo ang Panginoong Hesukristo doon muna sa kanila, subalit alam ng Panginoon na tatanggihan siya. Kaya ipangangaral ng Panginoon ang kanyang doktrina ng mga alagad niya kapag nakabalik na siya sa kalangitan. Sa Hebrew chapter 6 verse 1, yung binanggit doon na pinaliwanag sa Book of Hebrew, basahin lang natin sa at aking naabot na yung Biblia na nakaipit pa. Dito sa Hebrew chapter 1, para lubusan nating maintindihan din, bakit napaka-importante ng tinatawag na teaching, biblical teachings, na tinatawag na doctrine o doktrina. Dito sa chapter 6 ng Hebrew, ang sabi rito, "Therefore, let us leave the elementary teachings." Yung teachings na binanggit dito is doctrine. Sapagkat, tulad na sinabi ko, na yung salitang doctrine o didache ay teachings about Christ. Therefore, let us leave the elementary teachings about Christ and go on to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that leads to death and of faith in God. Instruction about another. Instruction, that's doctrine again. Instruction about baptism, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. And God permitting, we will do so. Ano yung gagawin? We will do so, the doctrine. So yung doctrine, kung sa Hebrew word, yung instruction o word, sa original is word, yung word ay logos, na siyang translated sa salitang didache o doctrine. The word na siyang logos is also the didache o doctrine. So si Jesus Christ per se, siya mismo, He is the word and the doctrine or instruction. Siya ang
instruction na kung babalikan natin yung Book of Hebrew, yung Law of Moses, yung Torah, Jesus Christ is the end of the commandments. Sa Hebrew is commandments, yung doctrine o yung teaching nila. Kaya nga Torah, Law of Moses. Yung mga nakalagay ron. Si Jesus Christ ang end, ang tuldok o ang kahuli-hulihang bahagi ng commandments. Kaya kahit sundan man ng mga tao, gawin ang buong commandments, iba pa yung 10 commandments, iba pa yung Levitical commandments, at iba pa yung commandments, yung mga priestly commandments. Kahit masunod ng tao yan, si Jesus Christ ang nasa dulo. Kasi wala nga nakasunod ng kautusan ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kapag sinunod ang tao yon, gasino lang ang buhay niya, napakaiksi sa mundo. Ang mangyayari, kamamatayan niya yon. Hanggang sa hindi niya naabot yung pinakadulo ng kautusan. At sa atin, kaya binigyan tayo ng tinatawag na kaligtasan, lumaktaw na tayo, hindi na natin gagawin yung kautusan. Kasi yung kautusan ay meron tinatawag na kaparusahan kapag hindi mo na gampanan. Hindi natin magagampanan yon. Unang-una, hindi tayo mga Hudyo. Pangalawa, hindi natin magagampanan ng kautusan na yon sapagkat hindi natin talaga kaya sa moral at sa espiritual. Walang sino man na makakagawa at hindi natin kayang gawin ang mga yon. Kaya sabi ng Biblia, tinubos tayo sa sumpa ng kautusan at lumaktaw na tayo mula doon sa paggawa ng kautusan kay Kristo na. Doon nangyari yung tinatawag na si Jesus Christ ang end of the law. Dead end si Jesus Christ. Kahit sundan ng mga tao yung kautusan, may dead end yun. Sino yung nakatayo sa dead end na nandun as a judge? Si Jesus Christ. Hindi na natin kailangan gawin pa ang kautusan ni Moses kahit si Moses mismo nagsabi na yung darating na Messiah, siya ang katuparan ng mga inihula sa kautusan at ng mga propeta. Kaya dito makikita natin na Hebrew chapter 6 verse 1 hanggang 2, therefore leaving the discussion of the elementary principles. Elementary principle transliterated to ng teaching which is tinatawag na doctrine of Christ. Let us go on to perfection. And then, yung doctrine na yon, makikita natin, yung aral ni Kristo, yung teachings niya, and then, ginagabay tayo sa tinatawag na into perfection para maintindihan natin ang aral ng Panginoon, yung doctrine niya. Hindi yung not laying again the foundation of repentance from dead works. Hindi yon. Although yun ang first step natin, yun ang building blocks natin para tayo ay tumaas at tumibay. Kinakailangan na tayo ay magkaroon ng tinatawag na knowledge, thorough knowledge sa salita ng Diyos about sa tinuro ng Panginoong Kristo. Maging ibig sabihin grounded, rooted, at deeper pa ang ating pananampalataya na gagawin at i-apply sa buhay natin sa Panginoon. Dito makikita natin dito na yung mga Pharisees, kasi nangaral si Apostol Pedro tsaka yung mga ibang apostol, after na mabuhay ang Panginoon, umakyat sa langit, and then on the next day, nangaral kagad sila sa Jerusalem. Maraming nakinig, maraming na-convert. Narinig ng mga Pharisees na nangangaral sila, galit na naman sila, yung mga Pariseyo, yung mga religious leader. And then sabi nila sa Acts chapter 5 verse 28 hanggang 29. Sinabi ng mga Pharisees, the Pharisees said to the apostles, did we not strictly command you not to teach in this name? Di ba sinabi ko sa inyo na wag na kayong mangaral o magturo, doctrine, teaching
the doctrine, meaning doctrine, sa pangalan na to, sa pangalan ni Jesus na to. Verse 29, but Peter and other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Mas susundin namin ang Diyos kesa sa inyo. Because si Apostol Pedro at yung ibang mga apostol at mga alagad, they knew about the doctrine ng Panginoong Jesucristo na sinabi ng Panginoong Jesucristo, go ye therefore and preach the gospel. Kaya ito, alam nila kung saan sila mag-i-stand. Bakit kinakailangan na malaman natin ang doctrine? Why this doctrine of our Lord Jesus Christ is so important sa ating buhay, pananampalataya sa ating buhay na ito habang nag-i-exist tayo sa mundo? Upang malaman natin yung ibig sabihin na sinasabi ng Biblia na for the wrath of God, ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa kalangitan laban sa mga ungodliness, sa mga makasalanan. Anong purpose po kung bakit ang Panginoon sa Kristo ay napunta sa sanlibutan? Nangaral siya upang tawagin ang mga naliligaw. At merong mga tao na kahit tawagin natin para sa kaharian ng Diyos, ay hindi sila makikinig. Pero kinakailangang warningan pa rin natin sila habang nabubuhay pa sila. Sapagkat matitigil lang ang ating pangangaral sa isang tao kapag yung tao na yun ay namatay na at siya lang ang haharap sa hukuman ng Diyos sa araw na siya'y mamatay. Siya lamang ang tatanggap kung anong verdict ng Diyos sa kanya. Ano ang aral ng Panginoon sa atin o doctrine na dapat nating matutunan? Ang sabi rito na huwag tayong magsalita ng mga profanity. 2 Timothy chapter 2 verse 16. Profanity, ano ito? Is a blasphemous or obscene language. Yung mga kahindik-hindik at karimari-marim na pananalita, blasphemous, nagbablaspheme o nanglalait sa Diyos. Makikita natin dito na sa panahon natin, bakit lagi si Kristo ang tinutuya at ginagamit na jokes at katatawanan ng mga makasalanan? Bakit? Ba't hindi nila mapagtawanan yung relihiyong Muslim o Islam o yung ibang relihiyon ng mga taong merong sariling paniniwala? Sapagkat unang-una, si Jesus Christ, kahit siya duraan murahin, hindi gumante. So ganun din tayo mga kaibigan, hindi tayo gumaganti. Ang sasabihin lang natin, kung minura nila ang Panginoon, nag-blaspheme, may the Lord bless you. Yun lang nga ating pwedeng sabihin. Alam nyo, nung bago pa lang akong Christian, syempre bago ka pa lang mananampalataya, kapag merong tinatawag na yung mga nangiinsulto sa Bible at sa Panginoon, talagang yung zealousness ko, yung matinding damdamin mo, di ba? Buksong ng damdamin. Parang gusto mong gulpihin yung taong nagsalita, di ba? Papaya-payato to, kaya kalit-liit kung magsalita ng masama sa Panginoon. Kulang na lang paliguan mo ng gulpe, di ba? Ganun ako dati. Pero habang tumatagal, lumalalim ako sa Panginoon sa doctrine. Kaya pala ang Panginoon hindi umimik. Hindi kumibo nang siya'y pagbuhatan ng kamay, sampalin at murahin. Kahit itusok yung corona na gawa sa thorns, sa mga thistle and thorns, hindi siya gumante.
Ipinako siya. Ang nasabi pa ng Panginoon, Father, forgive them. Hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Doon ko na-realize, yung doctrine kasi ng Panginoon, yung doctrine, yung teaching, yung heavenly teaching ng Diyos na banal ay nasa Kanya. Dala-dala ng Panginoon nung nangaral siya at isinalin niya sa mga apostol at isinalin sa atin. Kaya sinabi ng Panginoon na huwag kayong gumanti, ako ang gaganti. Ibig sabihin sa relihiyon o sa religious perspective, sinabi rito na kung ang ating doktrina, ang ating pananampalataya o teachings na natutunan sa Panginoon, ang magpatawad, ay nagagawa nating magpatawad. At hindi lang yun, natututo nating ipanalangin yung tao. Kasi kung tayo ang gaganti, ang sabi nga ng Biblia, ang kalaban natin ay hindi mismo yung tao, kundi yung mga masasamang espiritu na nasa himpapawid na umaalipin sa tao na yon, sa kanyang espiritu at sa kanyang isipan. Kaya meron siyang profanity, meron siyang blasphemous attitude sa Diyos. Sa Biblia may mga obscene languages siya. Profanity is an offensive form of language such as swearing, cursing, or cussing, which involves the use of notionally offensive words for a variety of purposes, including a direct attack on Christ, God, the Bible, and the believers of our Lord Jesus Christ. Yung mga believers na tunay na sumusunod sa salita ng Diyos, ang ibig ko sabihin. Yung mga pastor na tunay na sumusunod sa salita ng Diyos, na kahit nagdidildil lang ng asin at pati sa toyo sa pagkain nila, ay hindi nila maatim na gamitin ang salita ng Diyos sa pangangalakal o sa pagbibusiness o sa pagkakaroon ng pera. Mga kapatid, ang isa pa na revealed ang galit ng Diyos, ang puot ng Diyos mula sa langit laban sa mga makasalanang ito ay ang kanilang idle babblings. Ang idle babblings ay yung tinatawag na empty, foolish, nonsensical talk or chatter. Especially lunatic remarks to Christ, God, the Bible, and us believers. Ito yung mga taong ang laman ng kanilang bibig ay kabaliwan. Pag nag-share ka ng gospel, yung mga tinatawag na nangi-ismid, yung mga tinatawag na bumubulong-bulong pa, palagay ko sa iyo, pakalam ko sa si Kristo, bla 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 bla, ganun. Ang mga taong ito, ang sabi ay hayag at lantad, ang wrath, ang puot ng Diyos. Babbling words is a talking idly or foolishly. Tinatanong mo ng maayos, pipilosopo ka, namimilosopo sa Biblia. Kaya nahayag ang puot ng Diyos mula sa kalangitan sa mga taong ganito. Kaya nga sabi ko sa inyo, don't blame God kapag bumaha sa Pilipinas ng matinding baha pa o lumindol muli. Since 1991, yung malakas na paglindol, yung mga nakaabot ng lindol na yun, alam natin mga bata pa tayo nun. Yung iba sa inyo bata pa, tulad ko. Sa akin naman, hindi naman importante sa akin ang edad, pero nung panahon na yon, pumutok muna yung pinatubo
nangolekta pa ako ng bago ako umalis ng Philippines. Nangolekta ako ng ash. And then couple of days, nag-earthquake na. Collapse sa mga building sa Baguio o sa ibang mga lugar din. Marami namatay. Yun po ay bago pa lang akong Christian nun. Bata pa. Pagkatapos, natatandaan ko ng Wednesday yun eh. Katatapos lang ng mga bagyo-bagyo na o yung paglindol. Yung paglindol. And then I was sleeping dun sa room ko. 7 o'clock, 7:30 gano'n. Gising na ako. Yung masinag ng araw, tumatama na sa mukha ko mula sa bintana. Nakagano na lang ako. Yung chewing ko, naririnig ko na nagsasalita pa, nagsusuklay-suklay pa sa labas. Ado sa malapit sa pinto, papasok na rin siya sa work. Tapos biglang kumidlat ng malakas, kulog, tumama doon sa bubong namin. Nagulat ako, biglang nakatulog akong ganon. Bumagsak na naman nagkaroon na naman ako ng deep sleep. Tapos nakita ko, bumukas yung mata ko kasi yung pintuan ng kwarto ko bukas ng konti yon, pero makikita mo yung mga nasa living room na kung may lalakad doon. Kala ko may sunog. Pero hindi ko magalaw yung katawan ko, mata ko lang para akong natulog. Pero pinupilit kong bumukas yung mata ko, pero mata ko nakakakita. Hindi, may nakita akong apoy. Kala ko may sunog na doon. Doon sa living room namin. Tapos sa pintuan. Nakikita ko. May tinig. Ang hindi nasalanta ng lindol ay masasalanta ng baha. Sino po kayo? Sabi kong ganun. Yung tinig, walang anyo. Apoy lang na maliwanag na kulay red and then orange, ganon. Gumagano yung apoy tapos may konting sinag ng araw makikita mo. Walang usok. Sabi ko, sino po kayo? Ako si Yesu Cristo. Sabi ko, ano pong gagawin namin? Manalangin kayo na manalangin. Biglang nahulog ako sa pagkakatulog ulit. At nung naka-recover na ako, nagising ako. Alam niyo kung anong oras na lumipas? More than 1 hour. So kung 7:30 yon, biglang nagising ako ng 8:30 na, nawala na. Pero ang liwanag pa rin. Hindi ko sinasabing I'm a prophet. Hindi ko sinasabi kung ano ako. Kaya nga bakit ganun? Sabi ko, bakit? Sana hindi lang akong nakakakita. Pero yung isang kapatiran ko dati, dalawa kami nagpe-pray. Nakita niya rin na merong bumaba na angel. Nakita ko rin, hinawakan yung likod ko. Nakita niya rin umikot sa likuran namin. So, hindi lang ako nakakita ng ganon. Siya rin. Akala ko ako lang eh. So, nung sinabi ko yun sa isang pastora namin noon, hindi siya naniwala. Sabi ko, hindi naman ako propete. Sinasabi ko lang ganito nangyari. Ano kaya ibig sabihin nun? Ang sabi niya, naku, wala nang bahang gugunaw sa mundo. Sabi niya, Wednesday nighttime. Bumaha. After ng maka-search niyo yun. After ng lubog yung Quezon City, yung mga bubong ng bahay nila hanggang eto na yun. Tapos nung bata pa kasi ako, nadala ko, gitara ko, ganon. Umuulan, walang masakyan. Lumakad ako. Yung Paranaque, baha. Hanggang tuhod, hanggang bewang, dala ko yung gitara ko. Sabi ko, eto siguro yung sinabi ng Panginoon. Isa akong sinner, isa akong makasalanan na niligtas ng Panginoon. I'm just an ordinary believers of Christ. Because Christ is my Lord and Savior. Kaya dito sa Biblia, yung mga pagsasalita nating may kapilosopuan, foolishness, doon pala nahahayag ang galit ng Diyos.
Kaya tayong mga mananampalataya, pinalaya na ng Panginoon mula doon sa puot at galit ng Diyos na yon. Makikita rin natin sa Titus chapter 2 verse 11, "For the grace of God that brings salvation has appeared to all men." Ito na yun nung dumating na ang Panginoon sa ating mga buhay. Sa verse 12, teaching or indoctrinating o nagkakaroon na tayo ng pagkakaalam sa Panginoon, teaching or doctrine, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, eto na yon. Tinuturuan na tayo ng Diyos, yung doktrina na ng Panginoon ang siyang sumasa atin, na hindi na natin tinatanggap ang ungodliness o yung kasamaan, and worldly lust, yung makamundong pita ng laman. We should live soberly. Namumuhay tayo na may kababaang loob, matuwid, at banal na pamumuhay sa kasalukuyan, godly in the present age. Verse 13, dahil ano? Because we are looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Who is our great God and Savior na magpapakitang muli sa ikalawang pagbalik niya? Our Lord and Savior, Jesus Christ. That's what the Bible says in Titus chapter 2 verse 11. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Ikalawa, for the wrath of God is revealed from heaven against those suppressing the truth. Yung mga nagsusuppress ng katotohanan ng Diyos. They are suppressing the truth of God, of the living God, the doctrine of our Lord Jesus Christ, the doctrine of God Almighty. Sinusuppress nila using unrighteousness. Yung righteousness ng Panginoon, yung katwiran ng Diyos, ay sinusuppress nila sa pamamagitan ng kanilang unrighteousness. Ito ang gawain ng mga makasalanan tao, kaya the wrath of God, ang puot ng Diyos, ay nahayag mula sa langit. Tingnan natin sa Ephesians chapter 4 verse 25. Ang doctrine ng Panginoon sa atin na dapat nating sundin, ang aral ng Panginoon sa Kristo, ang teaching, which is the doctrine, which is the word of our Lord Jesus Christ. Ephesians 4:25, therefore, putting away lying, let each one of you speak truth. Magsalita na tayo ng katotohanan. Kung ikaw, nakakaranas ka ng katakot-takot na pagsubok sa buhay mo, nawawalan ka ng parang gana mabuhay, you have to speak the truth. What is the truth? That you need a Savior. That you need Jesus Christ. Putting away yung lying, pagsisinungaling. Maaring sinasabi nyo, hindi ko kailangan si Kristo. Pang mga ano lang yan. Pang mga walang nalalaman yan. Maaring sinasabi nyo, sinasabi ng iba na, mataas ang pinag-aralan ko, nag-aral ako ng college, nag-masteral ako. Nag-doctorate ako para lang dyan maniwala sa Kristo na yan. Bakit ako susunod dyan? Maaaring yun na nasasabi nyo. Ang ginagawa nyong tinatawag na pasaporte ninyo ay ang inyong mga educational attainment na pag-aralan. Nagkakamali ho kayo. Nagkakamali kayo. Let's say, mataas ang pinag-aralan mo.
pero mababa naman ang patutunguhan mo. Paano mo maililigtas ang iyong kaluluwa gamit ang iyong diploma o ang iyong pinag-aralan? Paano? Dinidinay mo ang katotohanan na ang kaligtasan ay si Kristo lamang ang nagbibigay. Hindi ito kayang ibigay ng anumang relihiyon. Yung mga religious leader ngayon, yung mga nasa relihiyon na masasarap ang pamumuhay ng mga leader, para silang mga gangster na sindikato. Pagbabawalan kayo magbasa ng Biblia. Kung gusto nila, makikinig kayo sa kanila lang. Dahil sila raw ang authorized mag-explain ng Bible. That is a lie. This Bible, you can read the Bible. Kaya ayaw nilang kayong pagbasahin ng Bible kasi ma-open ang inyong mga mata sa katotohanan. And you will know the truth, and the truth will set you free. Panahon na para lumaya kayo. Ang kalayaan, ang freedom, ay ibinibigay lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Jesus Christ said, sinabi ng Panginoon, everyone who is of the truth hears my voice. John 18:37. Ngayon, sabi ni Pontius Pilate na isang governor, sa verse 38 ng John chapter 8, Pilate said to Jesus, "What is truth?" Isang gobernador, makapangyarihan doon sa panahon na yon. But he asked Jesus, "What is truth?" At in-explain ng Panginoon about the truth na ang kingdom niya ay hindi dito sa earth, kundi ang kaharian ng Diyos, ang kalangitan. Paano natin ang katotohanan ay mapapa sa ating mga buhay? Ang katotohanan ito ng Panginoon Jesucristo. Jesus Christ said sa John chapter 8 verse 31, "Abide in my word," doctrine. Abide in my word, doctrine. Word is doctrine. Abide in my doctrine, Jesus said. You are my disciples indeed, if you abide in my word. And then Jesus said in John 8:36, therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Malaya tayo sa kasalanan, sa kaparusahan, at malaya tayo na purihin at sambahin ng Diyos na buhay, at malaya tayo na maunawaan ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ang tunay na mananampalataya ng Panginoon ay binibigyan ng Panginoon ng espiritu ng pagkaunawa sa mga nasusulat sa Biblia. Ang mga suppressor ng Panginoon, yung sinusuppress siya ng mga Hudyo na to, sa John chapter 8 verse 37 hanggang 47 kung babasahin ninyo yun. Sa verse 40, these unbeliever Jews, they're seeking to kill Jesus. Jesus said, but now you seek to kill me, a man who has told you the truth. Yung sinabi niya. Ngayon, nais nyo akong patayin ang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan. Jesus Christ, as man, sinabi niya na siya'y nagsasalita ng katotohanan. And Jesus Christ, as God, He is the author of truth. Ng doctrine, ng truth, ng katotohanan, hindi matanggap ng mga Hudyo.
Paano ka magiging Diyos namin? Tao ka lang. Si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi sinabi kailanman sa Biblia na si Jesucristo ay tao lang. Yung mga makasalanan lang at ang mga alagad lang ni Satanas at na mga unbelievers na Hudyo at ng mga taong hindi nananampalataya sa Kanya ang nagsasabi lang na si Jesucristo ay tao lang. Kapag sinabi ng isang tao na si Jesucristo ay tao lang, ay wala siyang ibang alam na argumento kundi ang sabing tao lang. Si Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya tinawag siyang Son of God, Son of Man, Son of Man. Jesus' doctrine, according sa Bible dito sa John 4:24, He is the doctrine of our Lord Jesus Christ, na ang doctrine na ito, ang aral, ang ibig sabihin ng Biblia, ang doctrine o aral ng Panginoon, sinabi niya, God is Spirit. God is Spirit. Hindi sinabi ni Jesus Christ, God is a man. God is an angel. No. Hindi sinabi rin ni Jesus Christ, God is an idol. Hindi sinabi. Jesus Christ said, His doctrine, the doctrine of the living God, Jesus Christ said, God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. John 4:24. Ang Diyos ay Espiritu, hindi nakikita, invisible, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Ang ibig sabihin nito, pag winorship natin ang Panginoon, walang anumang image o representasyon na nasa harapan mo. Walang idol. Pag nag-worship ka sa Diyos, sa katotohanan. Ano ang katotohanan? John chapter 14 verse 6, Jesus said na siya ang way. Jesus said, I am the way. Si Jesus Christ ay hindi siya not one of many ways. He is the only way. He is the way for salvation. He is the way for eternal life. And He is the way para makapunta ka sa heaven, sa kaharian ng Diyos. Jesus Christ said, I am the way, the truth. Si Jesucristo lamang ang katotohanan. Hindi katotohanan ng mga nagsasabing sila ang tunay na relihiyon. No. Jesus Christ is the truth. There is no such thing a true religion. Walang true religion. The only true na magkakaroon tayo ay ang tanggapin ang Savior at ang author ng katotohanan, ang Panginoong Jesucristo. Hindi yung religion makapagliligtas sa inyo. Ang religion, ang ginagawa na lang ng religion is to collect money. To gain wealth. Hindi nila kayo hahayaang magbasa ng Biblia dahil natatakot sila na mawala ng kikitain. Sapagkat pag nabasa niyong Biblia, mabubuksan ang isip niyo, malalaman ninyong katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Ang buhay na walang hanggan ay sa Kanya lang nagmumula. Ang everlasting life ay si Jesus Christ lang ang siyang may hawak nito. Sa Kanya lamang matatagpuan ang buhay na walang hanggan.